So ito, Sony na 32 inches ito. Galing din sa ating kapwa tech ito. So nakaraan kasi nag-try siyang manghiram ng board sa atin ganito. So binigyan ko siya ng board. Ang problema nung sinalpak daw niya ay nag-pipe link. So nag-pipe link siya kaya binalik niya sa atin. Ngayon check natin yung board niya. Talagang may problema na yung board niya. Complete na lahat ng supply sa board, pero hindi siya nagpa-power on. Tapos pag kinapa mo ito, mainit. Kaya ginawa natin, nagpalit tayo ulit ng isang board. So ito, gumana itong board na ito. Okay na ito. Kaya lang ito naka-standby pa. Para ma-check lang natin lahat ng supply natin. So makikita natin dito, lahat ng mga supply natin andito. Yan, pag naka-standby pa siya, ito may 5 volts ito. Yan, ito yun, may 5 volts. Tapos mayroon siyang 3.3. Tapos ito may 5 volts din ito, pero wala siyang 3.3. Tapos ito naman may 5 volts dito. Ito yung sa taas natin ay 1.5. Tapos itong 1.1 natin wala pag naka-standby. Tapos ito naman yung 1.2 natin wala din pag naka-standby. So pero may mga 5 volts input yan. Tapos ito naman mayroon siyang 5 dito, wala siyang 1.8. Tapos ito kasi switching to para sa supply ng ating 12 volts papunta sa panel. Tapos ito may nasukat tayo rito, 5 volts 3.3. Ito 3.3 input, tapos yung out nito ay 1 volt. Tapos mayroon din tayo nasukat dito. Siyempre dito 19 natin, 19 volts. Tapos mayroon tayong sukat dito 2.6. Tapos yung out nito dito sa kabila naman niya ay 3.3. So yan lang ang nasukat natin sa board na ito pag naka-standby. Yan. Ngayon ipa-power on natin yung unit. So ito naka-power on na yan ngayon. Yan. So ngayon pag nag-power on yan, makuha natin yung supply natin yung kompleto na. So may 5 volts tayo dito. May out siyang 3.3. 5 volts, 3.3 out, tapos ito 5 volts input, tapos yung out nito ay 1.5, tapos itong isang sa baba natin 5 volts input din, tapos yung out niya ay 1.1, tapos ito naman ay 1.2 ang output, tapos itong in natin ay 5 volts din. So lahat yan may supply na yan, okay na. Tapos ito naman 5 volts, tapos yung out nito ay 1.8. Tapos itong capacitor dito 3.3 in, tapos yung out nito ay 1 volt. Tapos isa pa dito 19 volts natin yung out nito. Tapos dito may nasukat ako sa capacitor na ito na 2.6. Tapos yung sa kabila nito ay 3.3. Okay, so yun lang ang supply na kailangan natin sa board na ito. So pag ganitong board, tapos lahat ng supply kompleto na kaagad, pero yung unit natin hindi naman nakabukas o hindi nag-on, so ibig sabihin yan may problema na yung board. Pwedeng sira yung IC, pwedeng sira yung program. Basta lahat ng supply na yan kompleto. Pero pag mayroon kayong masukat dito na missing supply, tapos yung ibang supply kompleto naman, may isa lang na missing, maari yun yung may problema. Kaya kailangan lagyan nyo siya ng supply. Try lang i-inject or kung ano man ang gagawin yung setup para magkaroon siya ng supply. So pag hindi pa rin gumana, ibig sabihin may problema talaga sa ating board. So pwede na kayo magpalit ng board or i-repair yung board. So yun lang, tips lang natin sa power supply nito. Lahat ng mga test point nito ay andito na. Yan yung mga supply ng ating board para gumana itong board natin. Okay na.